We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day.
Good morning po. Happy God First Morning mga kapatid. God first morning, God Pastor first Jimmy. morning. Happy God first morning po. Happy God first morning, Ayan. Pastor. Opo. Yan. At sa ating lahat First po. morning, Pastor. Happy God first First morning. morning. Purihin natin ang ating Panginoon sa umagang ito mga kapatid. Tayo po kanyang muling ginising na po na taglay ang kalusugan ng ating mga pangatawan. At upang mahanda po tayo sa maghapon na ating mga gawain. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa umagang ito, amin po kayong pinapasalamatan sapagkat kami po ay inyong ginising na taglay po ang kalusugan ng pangatawan. Salamat sa biyaya ng umaga at sa paghapong ito na aming kaharapin. Tulungan kami, Panginoon, na kayo po ay aming maluwalhati. Kayo po ay aming maitaas ang inyong pangalan at maging liwanag po kami sa mga taong aming makasalamuha sa araw na ito. At sa aming pagpapatuloy ng aming paggulama ngayon, hiniling namin ang patuloy na gabay ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ayan. So mga kapatid, muli binabati ko po ang lahat. Ganun po ang ating mga kapatid na nasa Facebook at nanonood. Happy God First Morning po at sa ating mga kapatid na nandito po sa Microsoft Teams ay good morning din po and happy God First Morning. Okay, sa ating pagpapatuloy mga kapatid, ang magbabasa po ng ating Bible reading ngayon sa Job 33 ay walang iba, Sister Jeanette Solis. At susundan po ito ng reflection ni Pastor Chris Estrero at ni Pastor Joseph Lulu, and then prayer po ni Sister Jeanette, and then yung ating church history. And after po noon ay ang Jesus Wins reading and reflection na pangunahan naman po ni Ma'am Normie Baron, ganun din po yung kanyang prayer, and then yung God First video. And then at exactly 5 a.m. Yung ating council on stewardship, okay, na may pinamagatang departure from the self-sacrifice of the pioneers. Yan. At ang ating tagapagsalita po mamaya ay wala iba si Pastor Jupet Bernabe. And then after niya, ang ating Acts prayer, pangunahan din po ni Pastor Chris at ni Pastor Joseph. And then ang ating HQ project video, and then ang ating mission vision, and the closing song at ang closing prayer po ng ating speaker. Yan po mga kapatid, pagkasunod-sunod ang ating God First Morning program ngayong umaga. At ang pagpapala nawa ng Panginoon ang ating maranasan habang tayo po ay nakikinig sa ating mga kapatid. Okay? So ipagkaloob ko na po ang panahon para po kay Sister Jeanette Solis. Sister Jeanette? Good morning po sa ating lahat mga kapatid. Good morning. Morning. Good morning. Ang ating pong babasahin ngayon ay nasa Job, matatagpuan po sa Job chapter 33. So ang pamagat po nito mga kapatid ay pinagsabihan si Elihu ni si Job. Gayunman, Job, pagsasalita ko'y iyong dinggin at makinig ka sa lahat ng aking mga sasabihin. Narito ang bibig ko'y aking ibinubuka. Ang dila sa aking bibig ay nagsasalita. Ipinahayag ng aking mga salita ang katwiran ng aking puso at ang nalalaman ng aking mga labi. Ang mga ito'y nagsasalitang may pagtatapat. Ang Espiritu ng Diyos ang sa akin may lalang, at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Sagutin mo ako kung iyong makakaya. Ayusin mo ang iyong mga salita sa harapan ko. Manindigan ka. Tingnan mo sa harapan ng Diyos ako'y kagaya mo. Ako may nilalang mula sa luwad na kapiraso. Hindi mo kailangang katakutan ako. Ang aking pamimilit ay hindi magiging mabigat sa iyo. Tunay na ikaw ay nagsalita sa aking pandinig, at ang tunog ng iyong mga salita ay aking narinig. Iyong sinasabi, ako'y malinis at walang pagsuway. Ako'y dalisay at sa akin ay walang kasamaan. Tingnan mo, naghahanap siya laban sa akin ng kadahilanan. Ibinibilang niya ako na kanyang kaaway. Ang aking mga paay kanyang tanikalaan.
lahat ng aking mga landas ay kanyang binabantayan. Ngunit sa bagay na ito'y hindi ka wasto, sasagutin kita. Ang Diyos ay dakila kaysa tao. Bakit ka nakikipagtalo laban sa Kanya na sinasabi, hindi niya sasagutin ang kailanman sa aking mga salita? Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa aking paraan at sa dalawa, bagaman sa tao'y hindi ito nauunawaan. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na pagkakaidlip ay dumating sa mga tao, habang sila'y natutulog sa kanilang mga higaan, kung magkagayoy, ang mga tainga ng mga tao'y binubuksan niya at sa mga babalay tinatakot sila. Upang sa kanyang gawa, siya'y maibaling at ang kapalaluan sa tao ay putulin. Pinipigil niya ang kanyang kaluluwa mula sa hukay at ang kanyang buhay sa pagkamatay sa tabak. Pinarurusahan din ng sakit sa kanyang higaan ang tao at ng patuloy na paglalaban sa kanyang mga buto. Ano pat kinaiinisan ng kanyang buhay ang tinapay at ng kanyang kaluluwa ang pagkaing malinamnam. Ang kanyang laman ay natutunaw na ano pat hindi makita at ang kanyang mga buto na hindi dating nakikita ay nakalitaw na. Ang kanyang kaluluwa ay papalapit sa hukay at ang kanyang buhay sa mga nagdadala ng kamatayan. Kung mayroong isang anghel para sa kanya, isang tagapamagitan sa 1,000 ay isa upang ipahayag sa tao kung ano ang matuwid sa kanya. At siya ay mapagpala sa taong iyon at nagsasabi, sa pagbaba sa hukay ay iligtas mo siya. Pantubos ay natagpuan ko na. Hayaang maging sariwa sa kabataan ang kanyang laman. Siya ay pabalikin sa mga araw ng kanyang lakas ng kabataan. At ang tao ay nananalangin sa Diyos at siya ay kanyang tinatanggap. Siya ay lumalapit sa kanyang harapan na mayroong galak at gagantihin ng Diyos dahil sa kanyang katuwiran. Siya ay umaawit sa harapan ng mga tao at nagsasaysay. Ako'y nagkasala at binaluktot ang matuwid at iyo'y hindi iginaganti sa akin. Kanyang tinubos ang kaluluwa ko mula sa pagbaba sa hukay at makakakita ng liwanag ang aking buhay. Narito, gawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito, makalawa, makaikatlo sa isang tao, upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay, upang kanyang makita ang liwanag ng buhay. Makinig kang mabuti, O Job, ako'y iyong dinggin. Tumahimik ka at ako'y may sasabihin. Kung ikaw ay mayroong sasabihin, bigyan mo ako ng kasagutan. Ikaw ay magsalita sapagkat ibig kong ikaw ay bigyang katuwiran. Kung hindi, ako'y iyong pakinggan. Tumahimik ka at turuan kita ng karunungan. Amen. 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 Thank you very much po. Yes. Thank you very much po, Sister Jeanette. Ayan. Amen. So ngayon, mapapakinggan na po natin si Pastor Chris sa kanyang reflection sa ating binasa sa Job 33. At kandi po si Pastor Joseph. Okay, Pastor Chris? Okay. Ako wala po si Pastor Chris, si Pastor Joseph. Okay. Sige po. Mga kapatid, baka meron po sa inyong gusto mag-share ng kanilang reflection patungkol po dito sa Job chapter 33. Meron po ba mga kapatid? May nais po ba mag-share? Okay. Ayan. Kung wala po, pwede po ba ako na lang din po? Sige po, Sister Jeanette. Sige po.
Ang Hope 33 po ay ito po ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos po ay may iba't ibang paraan ng pakikipag-usap po sa kanyang mga anak. So minsan po ay sa pamamagitan po ng kanyang salita, minsan naman ay sa pamamagitan ng mga karanasan at pagsubok po sa buhay natin. Bagamat hindi po natin agad nauunawaan ang kanyang ginagawa, ang layunin po niya ay hindi upang tayo po ay saktan, kundi upang iligtas po tayo at ilapit sa Kanya. Sa gitna ng mga paghihirap po natin, dapat po nating tandaan na ang Diyos po ay may mabuting plano po para sa atin. Ang bawat pagsubok po natin ay maaari pong maging daan po ito upang mas makilala po natin siya at mas lumalim po ang ating pananampalataya sa Kanya. So, sa Job 33 verse 14 po ang sabi, sapagkat ang Diyos ay nagsasalita, ngunit hindi ito napapansin ng tao. So, nawa po'y matuto po tayong makinig sa tinig po ng Diyos at magtiwala po tayo sa Kanyang pag-akay po sa ating buhay araw-araw. Amen, amen. Thank you very much po, Sister Jeanette. Ayan, okay. At napaganda po ng kanyang reflection, no? Totoo mga kapatid na kung ano man ang dumating sa ating buhay, kagaya po ng naranasan ni Job, minsan inaalaw po ito ng ating Panginoon mga kapatid upang kumbaga maituwid tayo sa ating kalagayan, okay? Ngunit ang pinakamaganda ng mga kapatid ay ang Diyos, meron siyang habag sa atin at nagdadaan po siya ng kumbaga nagtatakda siya ng daan patungo sa kumbaga kaligtasan at nagbibigay din sa atin ng kapatawaran, okay, upang sa ganun maibalik po yung sigla ng ating buhay. At yan po ay makikita natin sa karanasan po ni Job. Okay? Yan, thank you very much po, Sister Jeanette. Pero pa pong gusto mag-share? Okay, Pastor Rudy. Sige po. Ayun. Good first morning po, Pastor. Good first morning po sa lahat, mga kapatid. Napakaganda ho ng aklat ho ng Job. Marami po tayo talagang at marami pong nais ipabatid ang Panginoon sa bawat sa atin. Ang pagsubok ho mga kapatid sa buhay natin, alam po natin kung ano po yung naranasan ni Job. Dito ho malalaman mga kapatid sa buhay din po natin kung gaano tayo katapat, no? Sa mga naunang talata, no, na aklat ho ng Job. Alam naman po natin na kung gaano kabuti si Job, no? Sabi nga po sa mga naunang napag-aralan natin, siya ay walang katulad, no, sa daigdig. He is a righteous, no? Subalit diyan ho masusukat mga kapatid ang katapatan. Bilang isang katiwala. Diyan masusukat kung gaano tayo katapat sa Panginoon bilang katiwala. Alam naman po natin kung ano hong naranasan ni Job. At sa buhay natin, kaya nararanasan natin ang mga pagsubok, ano man po mga problema sa buhay. Ito ho ang isang paraan ng Panginoon na pinahintulutan ho ng Diyos. Alam po natin na pinahintulutan ho niya si Satanas na yun nga po, subukan si Job kung gaano siya katapat na mananampalataya sa ating Panginoon. Sabi nga po doon sa mga naunang talata na pag-aralan po natin na sabi nga ho ni Satanas, kunin mo ang lahat sa kanya, lahat sa kanya. Kung sasambahin pa ba niya o maging tapat pa ba siya sa iyo. So pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ho ng mga pagsubok si Job, no? Ang kanyang pamilya, lahat ng kanyang kayamanan ay nawala, no? Subalit hindi ho siya nag-give up sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga pa po niya, no? Ang pagpapala lang ba ang ating tatanggapin sa Panginoon? Hindi ang mga pagdurusa o pagsubok sa buhay. Kaya mga kapatid, nakaranas tayo ng mga pagsubok, sinusukat ko ng Panginoon kung gaano tayo katapat sa Kanya. Kasi minsan, sa buhay ho ng tao, ay tapat lang ho tayo, sipag lang na tayo kung mayroon tayong mga pagpapala.
masaya tayo, o naglilingkod tayo sa Panginoon, kung mayroon tayong mga blessings na natanggap. So paano kung wala na tayong mga blessings matatanggap sa Panginoon? Paano pag kulang ang mga blessings o pagpapala na tanggap natin sa Panginoon? Hindi na ba tayo tapat? Manghina ba tayo sa ating pananampalataya? Mag-give up ba tayo sa paglilingkod sa Panginoon? Minsan ho mga kapatid, pag may mga pagpapala, masaya ho tayo. Minsan nakakalimutan pa natin magpasalamat sa Panginoon. Once na dumating ho ang pagsubok minsan, nanghina tayo sa ating pananampalataya o nag-give up tayo. Maaari po lang parang mag-give up lang tayo. Minsan sinisisi pa natin ang Panginoon. Sabihin natin na, Panginoon, naglingkod naman ako. Sumasamba naman ako, nanalangin naman ako, nanampalataya naman ako sa iyo. Bakit? Bakit pa naranasan ng pamilya ko ito? Bakit ko pa naranasan ang mga ganito? So, mga kapatid, minsan sinisisi natin ang Panginoon. Pero si Job, mga kapatid, nasaklat ho ng Job, nagpapakita ho ng kung gaano siya katapat. Sabi nga po, hindi niya, sa kabila ng mga pangyayari sa buhay niya, matindi ho yun mga kapatid eh. Tayo, gaano ho kahirap ang karanasan o pagsubok na naranasan natin. Wala pa ho yan sa karanasan ho ni Job mga kapatid. But, still, nanatili siyang tapat sa Panginoon. Hindi siya nag-give up. At hindi siya nagsalita laban sa Diyos. Kaya sabi nga doon, hindi siya nagkasala sa Diyos. Tayo, paano ho tayo mga kapatid? Minsan, kaunting pagsubok lang, nanghihina tayo para mag-give up tayo. Mga kapatid, alalahanin ho natin. Hindi naman ho yan pahintulutan ng Diyos ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin na hindi po natin kaya. At ang Panginoon ho, nakakaalam mga kapatid, kung ano ho makakabuti sa atin. Sabi nga ho sa Jeremiah chapter 29:11, siya ang nakakalam ng kanyang panukala sa buhay natin para sa ikabubuti natin at hindi sa ikasasama natin, para mabigyan tayo ng pag-asa sa buhay. Na magdepende lamang ho tayo sa Kanya, mga kapatid. Kung ano man ho ang kulang sa buhay natin, wala sa buhay natin, i-restore ng Panginoon yan. Maging tapat na ho tayo. Sabi nga sa Revelation 2:10, manatili tayong tapat hanggang sa kamatayan at ang pagpapala ng buhay na walang hanggan ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Maging tapat lang tayo, mga kapatid, sa anumang pong uring pagsubok sa buhay, anumang pong karanasan, ay manatili tayong tapat sa ating Panginoon hanggang ang pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo sa sanlibutan ito sa ikalawang pagkakataon. At sama-sama tayong lahat na sasalubong sa Kanya sa papawirin ng langit at makamtan ang buhay mo. Lang po, Pastor, maraming salamat. God first morning po sa lahat. Ayan, thank you very much, Amen. Pastor Rudy. Ayan, amen. po, Praise the amen. Lord. Napakaganda pong reflection, At thank you very much, Pastor Rudy. Ayan. Okay, si Brother Pascual. Sige po. Happy God first morning po, mga God kapatid. bless morning. Noon pong doon po sa chapter 31 ay pinaliwanag din po doon ni Pastor Dandy kung paano po si Job ay dinipensahan po niya yung kanyang sarili, na ipinaliwanag niya na sa lahat ng kanyang ginagawa, siya po ay walang niloko, wala siyang ginulangan, siya ay tumutulong, na ipinapakita po niya na siya ay mabuti, siya po ay matuwid, wala siyang kasalanan. Pinakita po niya yon. At doon po sa chapter 32, nagsalita nga po itong si Elihu dahil itong mga kaibigan ni Job ay hindi na makasagot kasi pinaliwanag ni Job yung pong kanyang matuwid na pamumuhay at wala siyang nakitang kasalanan, wala siyang maipakitang kasalanan sa kanya. At pinagalitan nitong sinita nitong ni Elihu itong mga kaibigan. At dito nga po sa chapter na ito ay nagsalita naman si Elihu tungkol kay Job. Parang medyo may pagka lumalabas na parang pinapakita ni Elihu na magsalita ka, Job, ipakita mo sa akin ang inyong katuwiran. No, parang kulang pa sa kanya, mga kapatid. Parang kulang pa kay Elihu na nangangatwiran si Job at pinapakita yung kanyang katuwiran. At
parang ipinapakita ni Elihu na mas maipapakita pa niya kay Job ang karunungan ng higit kay Job. Ano po? Dahil tulad din ng mga kaibigan ni Job at maging si Job, nung una ay hindi niya talaga naiintindihan yung nangyayari sa kanya. Hindi niya naunawaan kung bakit nangyayari sa kanya na wala naman siyang alam na kasalanan. Bakit nangyayari sa kanya yung ganon? Dumarating sa kanya yung masaklap na buhay. Ano po? At tulad ng mga kaibigan nga rin ni Job, hindi nila, ang alam nila ay kaya nangyayari yun kay Job ay dahil sa kasalanan ni Job. At ngayon, ito nga po si Elihu na hinihingi niya kay Job mga tuwiran siya. Sabi, paliwanag mo, bakit nangyayari sa iyo yan? At kung hindi, medyo may pagkahambog po yung bandang huling sinabi niya sa mga talata, ipapakita ko sa iyo kung ano ang karunungan. Yun lang po. Parang nakikita ko dito mga kapatid na medyo may pagkahambog na rin itong si Elihu. Maraming po salamat. Maraming salamat po, Brother Pascual. Ayan, thank you very much po sa inyong reflection at sa inyong tugon sa ating nabasa. Okay, ayan. So, Sister Net. Thank you, Pastor. Okay po. Dito po sa chapter 33, nagsasalita ang Diyos. Minsan hindi natin napapansin. Katulad nga sinabi kanina ng ating kapatid, minsan nagsasalita ang Diyos na hindi malakas. Sabihin, minsan sa panaginip, diba? Minsan sa sakit. Yan. Katulad dito sa nangyari kay Job, ay sa payo ng kaibigan. Hindi natin ito napapansin, pero palaging malakas ang boses ng Panginoon. Minsan sa sermon, nakarinig tayo na nakukonvict tayo. Ginagamit ng pinapahintulutan ng ating Diyos ang minsan ang sakit, ang sermon, ang payo ng kaibigan. Hindi ito parusa agad na sinasabi na sakit. Minsan ito ay warning lang para sa atin, para tayo ay malaman natin, mapansin natin na meron tayong kailangang pag-uhin. Diba? Ito yung pinakamaganda Kahit nagkamali tayo, kahit may nagpapaabot sa atin ng payo, ang ating Panginoon, siya pa rin namamagitan at nagsasabi sa atin na tinubos niya tayo, patatawarin niya tayo. Kaya nga may mga pagkakataon na kailangang marinig din natin ang paalala ng Diyos sa atin. Huwag nating patagalin kapag nakakaramdam tayo na tayo ay kanyang sinasabihan, pinapaalalahanan. Pagkus magpasalamat tayo kasi sa bawat araw patunay na nandyan ang Diyos para tayo ay kanyang subaybayan. Kaya nga dito sa ating pag-aaral na ito, itong sa topic, ito sa chapter 33, minsan nagsasalita ang Diyos sa atin para ibalik tayo sa Kanya bago mahuli ang lahat. Minsan ginagamit nga yan, nilitin ko, ginagamit niya ang sakit. Minsan mapayat ka, pero sabi nga doon ay pinapaalalahanan lang tayo. Warning lang ito para tayo ay malaman natin na meron tayong nagawang pagkakamali. Ang gagawin natin, magbalik tayo sa Kanya sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na nagpapaalala lagi sa atin na kapag tayo ay nagkakaroon ng pagkakamali. Yun lang po, Pastor Donel, and God first morning. Ayan, thank you very much po, Sister Net. Ayan, Amen. praise the Lord. Salamat mga kapatid sa inyong mga reflections na nagdagdag kalinawan sa mga bagay-bagay nating nabasa mula po sa Job chapter 33. Ayan, at salamat po mga kapatid. At may gusto pa po magsalita bago tayo dumako sa ating Jesus Wins reading and reflection. Okay?
So meron pa po bang gusto magsalita mga kapatid? Nais ko lang pong basahin Opo. itong... sige po, sige po. Pwede na. Okay, Brother Romel. Ay, Sister Ninette, meron pa po kayo habol? Mr. Test po ito. Sister Tess. Ayun Okay po po, lang po. kapira. Sige po. Ang Diyos po natin ay mayroong iba't ibang kaparaanan na ginagawa para po siya mahayag sa mga tao sa iba't iba rin naman pong kapanahunan. So ito pong ating lesson ngayon sa Hope 33. Connected na po iyan, no? Mga nakakaraang pang chapter. Gumagamit ang Panginoon na isang bata o isang iba't ibang age ng mga tao. Depende po sa karunungan na ipagkakalob sa kanya ng Panginoon. Ito po si Elihu, sabi nga pas ni Brother Pascual, sa huli, parang naghambog na isang kabataan na magpapayo, isang kabataan na hahatol, or isang kabataan na nagsasabi na si Job ay hindi makatwira, na kailangan na siya ay maghayag ng kanyang kasalanan sa Panginoon kaya na nangyayari sa kanyang mga bagay na ito. Tama po na pwede naman po napakinggan natin ang mga kabataan sa kanilang mga pahayag, sa kanilang mga payo. Kung alam po natin na ito ay talagang mula sa Diyos. At ang mga kabataan naman po, kung sila ay nagsasalita, kailangan po may respeto sa mga matatanda. Kailangan po ang kanilang mga salita ay hindi yung tipo na ang lahat ng bagay alam nila kahit sila ay mga bata pa. Tingnan niyo po natin si King Josiah at the age of 8. Bata, mga kapatid, bata po, bakit po siya ay ginamit ng Panginoon sa kanyang edad na 8 years old para maghari? Ano po ba ang kananasan na isang batang paslit na maghari sa kabuuan ng Israel? Subalit ang Panginoon nga po ang nagbibigay ng karunungan at kaunawaan sa mga tao na gusto niyang gamitin para po maihayag ang kanyang katotohanan, maihayag ang kanyang kapangyarihan. Wala po siyang pinipili. Ang importante po doon at mahalaga, ang Diyos ay mayroong, sabi natin, siya Diyos of order, God of justice. Lahat po maaari niyang gamitin para po ang isang tao ay maliwanagan sa kanyang nagdidilim na kaisipan. Ano po? Kaya po tayo, mga kabataan, kung mayroong nakikinig, pwede po kayo na magsalita, pwede po kayo na magpayo, magbigay ng mga dapat sabihin. Gawin po ninyo ito na may respeto, mayroong paggalang sa matanda, kahit sa bata. Kailangan po natin yan. Ang Panginoon magbibigay sa atin ng kapakumbabaan. Iluhod lamang po natin bago po tayo magsalita at bago po tayo magpahayag kung ano man ang mensahe na nais natin. Salamat po. Thank you very much po, Sister Tess. Ayan. Okay, mga paalala po sa ating mga Amen. kabataan ayon po doon sa ating nabasa. Okay, Brother Romel. Ayan po, magandang umaga po, Pastor. At good morning po sa ating lahat. Ating God First Morning. Dito po sa ating pong binasa ay napakaganda po na naman ang ating pong mga narinig. Purihin ang Diyos, mga kapatid. At tunay po na napakaganda po ito dahil karugtong po ito ng pangungusap ni Elihu kay Job kung ating mapapansin. Kaya dito sa verse 4, 33 verse 4, nasabi po dito, napakaganda po ng pagkabanggit, mga kapatid. Ang hininga natin ay nagmumula sa makapangyarihan. Sa gitna ng matinding pagsubok, ang buhay ay nanatiling biyaya. Kung ating makikita, mga kapatid, doon pa lang ay masasabi natin na ito ay isang pangungusap na nagsasabi sa atin na dapat alalahanin natin bilang mga anak ng Diyos na ang hininga ay laging nagmumula yan sa makapangyarihan. Sino po ba yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa mga matitinding pagsubok daw, ang buhay ay mananatiling biyaya. Alam mo, mga kapatid,
kung ating titingnan ang practical na buhay, ay dapat nating tingnan na positive yung pangungusap na ito. Pero yun nga, kung mapapansin natin, yung conversation ni Eliho kay Job ay doon sa side ni Eliho, makikita natin yung mga negative na pangungusap. Pero kung titingnan natin mga kapatid doon sa side ni Job, ay positive naman ang gusto ni Job sabihin dito sa batang ito. Kaya nabanggit nga kanina ng ating mga kapatid na ang payo minsan ng mga kabataan ay maganda rin pakinggan mga kapatid. Pero dapat maging aware tayo o mapagmatsyag tayo doon sa mga sinasabi. Ayon nga doon sa binasa natin kahapon, kung yan ba ay yung karunungan na yun ay nagmumula sa ating Panginoon. Kasi maari din na yan ay ikabubuti natin, yung mga payo ng mga bata sa mga nakakatanda. At bilang nakakatanda, payuhan din natin ng tama ang mga bata at maituwid ang kanilang landas. Yun yung nakita ko mga kapatid na una. Kasi po, lagi po yung nagbibigay buhay sa ating lahat kung tayo ay magpayo ng tama sa lahat ng tao. Kaya yun yung hamon sa ating mga kapatid bilang mga lingkod ng Panginoon na dapat nating tandaan na lagi tayo dapat mga kapatid magpayo ng katulad ng pagpayo ng ating Panginoon kung paano niya nililid ang anak ng Diyos at ang bayan ng Diyos. At ang pangalawa, nakita ko po dyan, dito nga po sa 33:14 hanggang 18, makikita natin diyan na binigyan din ito ni Job na madalas ginagamit. Sabi nga kanina ni Ma'am Net, ay dinadaan minsan sa panaginip o karamdaman upang tayo bigyan pabala. Ang sabi diyan, ito ay kanyang paraan upang pigilan tayo sa paggawa ng kasalanan at iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Alam niyo mga kapatid, kung titingnan natin, yan po ay talagang dapat nating tingnan. Bakit ba nangyari ito sa buhay ko? Bakit ba ito binigay ng Diyos sa akin? Alam niyo minsan mga kapatid, pag na-realize na natin ang pagsubok, oo, kaya pala ito nangyari dahil ang Diyos ay may gustong sabihin sa akin. Mayroon siyang gustong ipabatid sa akin na yung ginagawa ko sa aking sarili ay mali pala ito. O doon natin ma-realize mga kapatid na mayroon tayong kakulangan. Kaya lagi pong sinasabi ng Diyos na ang karunungan palagi ay nagmumula sa Kanya. Kaya sana po sa ating pong mga buhay na ito, lagi nating isubmit ang ating sarili sa Panginoon at sabihin natin, Panginoon, Ikaw sana ang manguna sa akin. Ikaw sana yung mag-drive ng aking buhay para may katiyakan ako na hindi ako mapapahamak. Yun yung nakita ko sa buhay ni Job, na sa kanyang mga paglilingkod, sa kanyang kaibigan, sa lahat ng mga tao, ito yung gusto niyang ipabatid sa ating ngayong umaga, na dapat tayo ay magpasakop sa Panginoon palagi. At huwag tayong bumitaw, huwag tayong lumihis, o huwag tayong mag-isip ng sarili nating kagustuhan, kundi lagi nating hingin sa Diyos na siya yung manguna at magpatnubay sa atin. At ang huli mga kapatid, dito ay masasabi natin na ang pagtutuwid ng Diyos ay isang pagpipino ng ating pag-uugali. Kaya ipinaliwanag ni Job kay Eliho na ang sabi niya, ang mga pagsubok na yan ay upang ihanda ang ating puso at mailayo tayo doon sa tunay na kapahamakan. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan na ang pagtutuwid ng Diyos ay hindi po madali. Hindi po isa iglap na tayo ay mabago agad o tayo ay totoong ako'y mabuti na sa Panginoon. No. Kaya pinaparanas ng Diyos yan mga kapatid. Kasi doon tayo pinupurify sa ating relasyon sa Kanya. Tulad niya po, di ba, ng mga nakaraan, tulad pinabanggit ng ginto, doon yan tayo pinuhubog mga kapatid.
Sa kabila ng pagsubok na yan ay part ng buhay natin kung paano tayo tunay na binabago at tunay na tinatransform ang ating karakter katulad ng ating Panginoon. Kaya po sa umagang ito, alalahanin natin na ang Panginoon ay siyang nagbabago, siya yung kayang makapagbigay ng tunay na karakter kagaya niya. Kaya ganun din yun kay Job. Gusto niyang ipakita dun sa batang yon na siya ay kayang makapagbago ng tao. Basta kayang magpakumbaba, kayang sumunod, kayang maglingkod, at kayang magpasakop. Kaya ngayong umaga mga kapatid, lalahanin natin ang mga bagay na ito habang tayo naglilingkod na ang Panginoon ay siyang kayang magbago ng anumang uri ng tao. Happy God First Morning po sa ating lahat. Yan. Thank you very much, Amen. Brother Romel. Ayan, sa iyong reflection. Okay. Amen. Yan. Time check, 4:38 mga kapatid. At yan, hilingan na po natin si Sister Jeanette na manalangin po para sa ating closing prayer sa Bible reading. Sister Jeanette? Okay, tayo po ay manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat. Salamat po sa paalala ng Hope 33 na ikaw po ay patuloy po na nagsasalita sa iyong mga anak. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong hindi namin napapansin ang iyong tinig dahil sa aming mga alalahanin, takot at sariling kagustuhan. Tulungan mo po kaming makinig sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita at sa mga karanasang aming pinagdaraanan. Kapag may mga pagsubok at paghihirap na dumarating po sa amin, bigyan mo po kami ng karunungan upang makita ang iyong layunin at pananampalatayang magtiwala sa iyong paggabay. Panginoon, ilayo mo kami sa mga bagay na makapaghihiwalay sa amin sa iyo. Hubugin mo po ang aming karakter at ilapit mo po kami ng higit sa iyong presensya. Naway matutunan po naming magpasakop sa iyong kalooban at manalig na ang lahat ng iyong mga ginagawa ay para sa aming ikabubuti at kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Alright, thank you very much. Okay. So, datako na po tayo sa ating church history. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagkangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan.
marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pampolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen, amen. Okay, thank you po. Okay, at dako na po tayo kay Ma'am Normie para sa Jesus Wins. Okay? Nandito po si Ma'am. Wala ata po, Pastor. Okay. Nandito siya, na-add ko na siya sa presenter at dito siya. Opo. Okay. Okay po, Sige. Brother. Opo. Kung wala po ay Brother Melvin, meron kung ano diyan ano, yung ano natin, devotional. Babasahin ko na lang. Okay. Sige mga kapatid, tayo po magbasa. Ang Hulyo 29, ang pamagat po ay ang kaniyang pagpapasensya. Sa Juan 18:11, sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo ang iyong tabak sa kaluban. Hindi ko ba iinuman ang kopang ibinigay sa akin ng Ama. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Hindi ko alam kung naranasan mo na ang harapin ng iyong sariling mga kahinaan, mga depekto sa karakter at mga pagkukulang. Maaring ito ay nakakapagpahina, ngunit ito'y ganap na kinakailangan upang makita ang ating sarili sa tunay na liwanag ng ating nahulog na pagkatao. Sa ganitong konteksto lamang natin maintindihan ang pagtitiis ng Diyos sa atin. Ang ating matinding pangailangan sa Diyos ay kinikilala sa lugar kung saan nagtatagpo ang dalawang realidad tulad ng isang barya na may dalawang panig, ang ating pagkasira at ang kanyang nagliligtas na biyaya. Nakikita ko ang biyaya at ang pagtanggap ng Diyos sa pagtrato ni Jesus sa kanyang mga alagad, na patuloy na hindi siya naunawaan at patuloy na kumikilos sa kabaliktaran ng kanyang mga itinuturo. At sa huli ay iniwan siya sa kanyang pinakamadilim na oras. Si Simon Pedro halimbawa ang alagad na may lubos na pagtitiwala sa sarili na nag-aakalang mayroon siyang lahat ng sagot
na sa huli ay kinaharap ang kanyang sariling pagkasira. Matapos ang 3 taon na kasama si Jesus, nakikinig sa kanyang mga turo at natuto mula sa kanya kung paano tumugon si Pedro nang ipinagkanulo si Jesus ni Judas. Si Simon Pedro na may tabak ay hinugot ito at sinaksak ang alipin ng mataas na pari at pinutol ang kanyang mga tenga. At ang pangalan ng alipin ay Malchus. Talaga bang ganoon katigas ang ulo niya? Hindi ba niya nakikita ang himala ni Jesus? Hindi ba niya alam na si Jesus ang Kristo? Gayunpaman, mahinahon na sinabi ni Jesus kay Pedro, ibalik mo ang tabak at pinalalahanan siya na ito ang saro na ibinigay sa kanya ng Ama. At kusang loob niyang iinumin ito. Sa kalaunan, sa kabanatang iyon, itinanggi ni Pedro si Jesus. Gayunman, matiyagang tiniis ni Jesus ang pagkabigo ng kanyang mga alagad sa gitna ng kanyang sariling pagdurusa. Si Jesus ang naghahanap sa kanyang mga alagad na bigo at kulang sa kakayahan pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay at nagbalik kay Pedro at inalaga siya sa ministeryo. Kapag may pasakit na naharap tayo sa ating mga kahinaan at kakulangan, iyon ang panahon upang umasa at magtiwala sa mapagpahinuhod na biyaya ng ating tagapagligtas. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ayan, so napakaganda lang ating devotional mga kapatid. Parang very much related din siya doon sa ating naging Bible reading, ano? Na kung may mga kahinaan po tayo, katulad ni Pedro mga kapatid, ay ito'y maging kumbaga stepping stone natin sa mas malawak na kaunawaan sa kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. May mga panahon na bagamat makaramdam natin, nakasama natin ating Panginoon sa lahat ng oras, naglilingkod tayo sa church, naglilingkod tayo sa mga ministeryo natin. But at the end of the day, ando pa rin yung ating mga kahinaan mga kapatid. Ay tandaan po natin na andyan naman po ang ating Panginoon na siya magpapalakas po sa atin. Tayo ang kanyang hinahanap. Yun nga lang talaga mga kapatid, may mga katigasan minsan ang ating mga sarili natin sa kalooban ng ating Panginoon. And yet, at sabi ko po kanina, sa huli makita natin na mahal pa rin po tayo ng ating Panginoon at gagawin niyang paraan upang tayo po ay makapaglingkod po sa Kanya. Yan, thank you very much po sa ating lahat mga kapatid. At ngayon ay tayo mananalangin. After po ng aking panalangin, ang God First video at dadako na po tayo sa ating Council on Stewardship. Alright, so let's pray. Amang Banal, maraming salamat po sa inyong pag-ibig. Maraming salamat na bagamat kami nagkakamali, ay nariyan pa rin po kayo para sa amin upang kami magkaroon ng panibagong buhay sa inyo. Ama, may mga panahon na talagang kami po ay matitigas ang ulo, na kami po yung nasuway sa iyo. Pero salamat po sa patuloy na pag-asa na ibinagkakabit po sa amin. Sa tulong ng Banal na Espiritu ay makalakad po kami sa inyong katwiran at susunod sa inyong kalooban sapagkat ito po ang mabuti para sa amin. Ito lamang ang aming hiling, Ama, sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Amen. God bless you po mga kapatid. Sistematikong pagbibigay. Systematic benevolence. January 3. Offertory Reading Devotional. Ang systematic benevolence ay isang paraan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog na nakatuon sa sinadya at sistematikong pagtatalaga ng porsyento ng ating kita para sa mahalagang gawain ng misyon ng Diyos sa buong mundo. Ang modelo ng proportional na ikapo at handog ay may pinagmulan sa buong Biblia at itinaguyod ng mga unang Adventist pioneers upang masuportahan ang mga manggagawa ng Ebanghelyo. Ito ay isang sistemang pinagplanuhan, sinadya at naaayon sa porsyento ng pagbibigay ng mga kaanib na nagbigay daan upang mabilis na lumago ang pamilya ng Iglesia ng Diyos. Isinulat ni Ellen White na, ang bagay na ito ng pagbibigay ay hindi dapat iasa sa bugso ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng tiyak na tagubilin tungkol dito. Itinakda niya ang mga ikapo at handog bilang sukatan ng ating pananagutan. At ninanais niya na tayo ay magbigay ng regular at sistematiko. Pagkatapos may hiwalay ang ikapo, ang mga kaloob at handog ay dapat ilaan ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo.
The Review and Herald, May 9, 1893. May kabuluhan pa ba ang systematic benevolence sa panahon ngayon? Oo, higit pa kaysa dati. Ang lahat ng gawain ng misyon mula sa paglilingkod ng lokal na iglesia hanggang sa malawakang pangangaral ng ebanghelyo sa ibang mga bansa ay nagiging posible dahil sa inyong pagbibigay. Gayunman, sa maraming bahagi ng mundo, bagamat tumataas ang mga handog para sa lokal na pangangailangan ng iglesia, ang mga handog para sa misyon ay patuloy namang bumababa. Panawagan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pagbibigay ng ating mga handog sa unang Sabath ng taong 2026, tayo nawa ay mangako sa systematic benevolence para sa darating na taon. Maglaan tayo ng porsyento ng ating kita sa buong 2026 at sistematikong ibigay ito para sa misyon ng Diyos, kapwa sa lokal at sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong tapat na pamamahala ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Ayan. Okay. So, patuloy tayo maging tapat mga kapatid sa ating Panginoon. Maging mabuting katiwala. Ano po, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, hindi lang sa pananalapi, kundi sa ating paglilingkod, sa ating katawan, at sa lahat ng bagay mga kapatid. Maging mabuting katiwala tayo sa Panginoon. Okay. So, Pastor Jupet, ayan, ibibigay na namin ang panahon sa iyo para sa iyong stewardship, sa Council on Stewardship na may pinamagatang Departure from Self-Sacrifice of the Pioneers. Okay, andito po ba si Pastor Jopet? Good first morning, friend. Good first morning, Pastor. Good first morning po sa ating pong lahat, mga kapatid. Sa umagang ito ay pinagpala tayo. Good first morning, Pastor. So, ngayong umaga ay napakaganda po ng ating pong Councils on Stewardship. Ang title niya po ay Departure from the Self-Sacrifice of the Pioneers. Ito po mga kapatid ay yung sulat ni Ellen G. White. Ito po ay makikita po natin na ito po ang kanila pong naranasan noon at kanyang naranasan, gayon din ang karanasan ng mga pioneers. So ibig sabihin, sila yung mga nauunang mga mananampalataya at ang espiritu nila sa pagbibigay. Tunghayan po natin dito po sa kanya pong sulat. Sabi niya po rito, there was a time when there were but few lessons to and embrace the truth, and they had not much of this world's goods. So, mayroong pagkakataon na yao pong mga nakikinig ng pabalita ng Panginoong Diyos ay hindi sila na masasabi natin na mayayaman kundi mahirap. Ngunit ay kanila pong tinanggap ang katotohanan at ito po ay ginawa nila. Then it was necessary for some to sell their houses and lands and obtain cheaper, while their means were freely lent to the Lord to publish the truth and otherwise aid in advancing the cause of God. Nakikita ko mga kapatid na pagbubulay-bulay ko na ito pala yung kanila pong espiritu ng mga pioneers. Ng ilan sa kanila na natanggap ang katotohanan ay ang kanilang ginawa. Ito po yung para makatulong sa gawain ng Panginoong Diyos ay ibininta ang kanila pong ari-arian, ang iba ay kanila pong tahanan, at siguro sila lang ay namuhay ng simple upang mabigyan ng tugon ang pangangailangan ng gawain ng Panginoong Diyos. Sabi po, these self-sacrificing ones endured privations, but if they endure unto the end, great will be the reward. So, ito pong mga kapatiran na ito ay nagtiis sa kanila pong mga kahirapan. So, yung word na privations dito ay talaga pong intentionally
kanila pong tinanggihan niya o pong luxury ng sanlibutan, na sana kung hindi nila tinanggap ang katotohanan ito, at sana ay kung hindi nila kung ayaw nilang tumulong sa gawain ng Panginoong Diyos, ay nagiging maayos yung kanila pong buhay. Sabihin natin na nakakaangat sila. Ngunit ang ginawa nila ay sila po ay nagbinta, pagkatapos po ay ang ginawa po nila itinulong sa gawain ng Panginoong Diyos. So napagbubulay-bulay ko mga kapatid, ganito pala yung kaisipan ng mga pioneers noong unang panahon mga kapatid. Yung mga pioneers natin na ang paggawa sa gawain ay hindi ito sila, sabihin natin na hindi umaasa kung kanino, kundi sila mismo ay mayroong commitment. Niisip ko kung ganito sana rin ang kaisipan natin. Ano po? Kasi ang subtitle po ay Departure from the Self-Sacrifice of the Pioneers. Kung ganito po ang kaisipan ng iglesia natin sa panahong ito, ay mas lalong magiging malago, malawak ang maaabot ng gawain ng Panginoong Diyos. Pero minsan ay sa atin na pag, for example, magpapagawa tayo ng bahay-sambahan, ang kaisipan kaagad natin, wala bang tulong ang mission dito o ang conference? Bakit tayo ang gumagawa nito? Pero hindi po pala mga kapatid, ang ginagawa ng mga kapatiran noon, yung unang mga Adventista, ang ginawa nila, mayroon silang sakripisyo sa kanila pong sarili. Hindi lang sakripisyo, kundi hindi basta-bastang sakripisyo. Kung anong meron silang mga gustong sabihin natin na may itutulong sa mga property nila, binibinta para sa gawain ng Panginoon Diyos. Ang ganitong klaseng kaisipan ay unti-unti nang nawawala sa iglesia ngayon. Kaya ang tawag dito, departure from self-sacrificing of the pioneers. So nakita po natin mga kapatid, na ito po pala ang dapat, sa isipan natin, na minsan yung ating pong sambahan ay nakakaawa. Pero yung bahay natin ay magaganda. Sorry to say that mga kapatid, na kung saan ay wala ng espiritu ng pagsasakripisyo. Sabihin natin, bakit kasi hindi ipapagawa ito ng komperensya? Bakit kasi hindi ito ipapagawa ng misyon? Nagbibigay naman tayo ng tithes, ng offerings. Ay saan ba napupunta yon? Pero hindi po pala mga kapatid, ito po pala ay dapat na nasa isipan natin na ito rin po noon ang ginagawa ng mga kapatiran. At sabi po rito, God has been moving upon many hearts. The truth for which a few sacrifice so much has triumphed, and multitudes have laid hold on it. So, ito po mga kapatid, makikita natin na ang Panginoong Diyos, siya po yung humihimok doon po sa mga puso ng karamihan na ito po sana ay magawa. At ang nahihimok na mga pusong ito ay sila rin po mga kapatid ay nagtagumpay. Sabi po, in the providence of God, those who have means have been brought into the truth, that as the work increases, the wants of His cause may be met. So, alam po natin na habang lumalago ang gawain ng Panginoong Diyos, lalo ho tayong maraming pangangailangan upang maabot ito. So, sana ang nasa puso po natin mga kapatid ay ito pong pagsasakripisyo. And then, sabi pa po, God does not call for the houses His people need to live in. But if those who have an abundance do not hear His voice,
cut loose from the world and sacrifice for God, He will pass them by and will call for those who are willing to do anything for Jesus, even to sell their homes to meet the wants of the cause. God will have free will offerings. Those who give must esteem it a privilege, excuse me, to do so. Excuse me po. So dito po makita po natin mga kapatid na napakaganda na ito pong sinasabi ni Ellen White, na ang iba ay tinawagan ng Panginoong Diyos na gagawa nito. So siguro hindi naman yan po na hindi lang sa iba kundi sa bawat isa sa atin ay tinawagan tayo ng Panginoong Diyos na kung ano ang ating pong maibibigay. Ngunit pag hindi ka naman willing na magkaloob sa Panginoong Diyos tungkol sa bagay na ito, ay hindi naman tayo pinipilit ng Panginoon. Ngunit ating pong tandaan na ang pagpapala po ng Panginoong Diyos ay doon sa mga taong nagsasakripisyo. So sa ating pong kapanahunan ngayon ay ganito po ang nangyayari. Lalo, very demanding sa ating kapanahunan ngayon na magpagawa tayo ng mga bahay-sambahan upang naman ho mga kapatid ay sabihin po natin na presentably ang ating pong pagdala ng mensahe na sa pamagitan ng mga bahay-sambahan na ito, yung mga tao ay madadala sila at sabihin po natin na sa pamagitan nito ay makikita nila na pinagpala ang mga taong ito dahil napakaganda po ng kanila pong bahay-sambahan, nakikita ang pagkakaisa, nakikita ang pagsusuportahan. Ngunit mga kapatid, ang problema, dati ay ito pong naranasan ko sa aking pong former, isa sa mga distrito na aking pong pinaglilingkuran, ay ito po mga kapatid, pagdating ko, ay nakita ko yung bahay-sambahan ay talaga hong nakakaawa. Sabi ko, ano ba namang tong bahay-sambahan na ito? Ito ba naman pong mother church ng distrito na sa bayan pa, pero ang pangit ng simbahan mga kapatid. Pero kung pupunta ka sa mga bahay ng mga kapatiran, ang gaganda ng simbahan nila, ang kanila pong mga bahay. So hinamon ko mga kapatid. Sabi ko mga kapatid ay kinakailangan natin na magiging bago na ang ating pong bahay-sambahan. Pero sabi nila, Pastor, pwede bang lang natin, i-renovate lang natin ng konti para ganito lang? Sabi ko mga kapatid, for how many years na kayo na dito sa lugar na ito? Oo, sa inyong paningin, siguro magiging harsh siguro ang dating ng aking pong pagsasabi noon. Sabi ko ay kayo na nandito, ang tingin ninyo sa simbahan nito ay maganda pa, sabi ko. Pero ako na kararating ko lang dito, ang tingin ko nito ay talagang napakapangit na ng simbahan natin. Sabi ko, tingnan ninyo yung mga simbahan na nasa paligid. Pong mga sabihin natin na ibang mga sikta, sabi ko. Napakaganda ng simbahan nila. Pagkatapos tayo ay nasa katotohanan, pero itong simbahan natin sobrang pangit. So, nakita ko yung mga mukha ng mga kapatiran, mga kapatid na talagang parang ang iba ay hindi agree doon sa aking sinabi. So, yun ho. So, nanukala na baguhin. Talaga mga kapatid. And then, later on, ay binago mga kapatid. And then, nung tiningnan ko kahapon, pumunta po ako doon, tiningnan ko, dumaan, tiningnan ko, sabi ko maganda na. Paganda yung simbahan. Sabi ko, ito yung pong resulta kung tayo po ay nagkakaroon ng pagsasakripisyo para po sa gawain ng Panginoon. Ano po? Sabi po dito, those who give must esteem it a privilege to do so.
Pribilehiyo po natin yan, mga kapatid, na tayo po makagawa sa gawain ng Panginoon. Na sa pamagitan niyan ay ipinapakita natin na tayo nakikiisa sa gawain ng Panginoon. It's a privilege. Wag ka nang magkaroon ng pribilehiyo na tumulong sa gawain ng Panginoon Diyos kung ikaw po ay nasa bingit na ng kamatayan at sabihin mo, Panginoon, kung bigyan mo pa ako ng pagkakataon, gagawa ako sa gawain mo. Magdo-donate ako. I-spend ko itong mga pera kung ang pera kong ito ay itutulong ko. Ay late na, mga kapatid. Hindi mo na ma-appreciate ang ganong bagay. So habang tayo po'y may lakas, habang tayo po'y may pagkakataon na tayo po ay gumawa sa gawain ng Panginoong Diyos, yao pong pagsasakripisyo katulad ng ating pong mga pioneers noon, ipahayag natin, mga kapatid, na minsan ay we need to negate those luxurious life na sana ay mai-enjoy natin. Ano po? Karamihan ng mga kapatid ay ganon. Ano po? Gusto lang nila ay mag-i-enjoy, mga kapatid. Pero when it comes na sa gawain ng Panginoong Diyos ay wala pong naiambag sa gawain ng Panginoon. Travel dito, travel doon, magpo-post sa kanya pong social media, ganito dito, dito kami sa ganito, ang ganda dito. Pero pagdating sa simbahan, hindi mo man lang makikita yung sakripisyo niya para sa gawain ng Panginoong Diyos. Minsan ito pa yung mga kapatid na more on criticism than helping the church. Criticize lang ng criticize na church, pero wala po silang naitutulong sa iglesia. So ito po, mga kapatid, ating pong alalahanin kung paano yung ating pong mga pioneers na susustain nila ang gawain noon sa publishing. Ano po? Sila yung nagtitiis upang pong makapag-print, mga kapatid, sa paglawak ng gawain upang maipagkaloob o pong pangangailangan ng mga missionaries. Sila po'y nagsasakripisyo, mga kapatid, para maabot ang mga bansang ito o mga lugar na ito para sa Panginoong Diyos. Gayon dinawa, mga kapatid, pong isipan natin sa panahon natin ito, upang po ang gawain ng Panginoon Diyos ay magiging mas malawak ang aabutin. Na-appreciate ko po pong mga kapatiran na sila po ay nagkakaloob ng mga pagsasakripisyo, ng mga offering para sa gawain ng Panginoong Diyos. At hindi naman ako saludo doon, mga kapatid, sa mga kapatiran, sorry to say that, na sila po yung mga leader ng iglesia. Leader ng iglesia, ngunit hindi naman nagkakaloob po, mga kapatid, ng offering. Pong mga offerings natin, yung mga handog, wala man lang handog. Yung tithes, hindi ho nagiging tapat sila. Pero sila yung mga leader ng lokal ng iglesia. So sabi ko, bakit ganitong klaseng mga kapatiran? At kung iyong titingnan, hindi naman mga kapatid na sabihin natin na sila ay nagiging mas lamang doon sa mga nagkaloob. Mas lalo silang nagkakaroon ng pangangailangan. Bakit? Kasi hindi nila naranasan pong pagsasakripisyo at pagpapala ng Panginoon. One time, nung ako po ay doon sa probinsya po natin, kwento ng aking pong nagkita kami ng aming pong former pastor sa distrito po namin doon sa probinsya. Nung pumunta po siya dito sa Maynila, sabi niya, alam mo pastor, sabi niya, hindi ko makalimutan yung ginawa ng isang kapatid. Sabi niya, yung kapatid na ito ay next doon sa aming pong barangay. Nagpagawa ng simbahan, mga kapatid. Nagpagawa ng simbahan. Sabi niya, sa Sabado, dito na tayo magsisimba. Ang nangyari mga kapatid, that week ay nagkaroon sila, nilagyan nila ng bubungan. Ngunit,
dito sa kabilang span mga kapatid ay hindi umabot, hindi po umabot yung pong yero na nabili kasi kulang yung ano. Sabi ng pastor, paano ito mga kapatid? Kulang pa ng ilang mga yero para magiging maganda yung bahay-sambahan natin. Sabi ng isang kapatid, sige lang pastor, tayo po'y hahanap ng maghahanap po tayo ng paraan upang po tayo po'y makabili ng yero. Kinabukasan mga kapatid, dumating yung pastor, meron na pong yero doon sa na ilalagay doon sa bahay-sambahan. Nagtanong yung pastor, sabi niya, kapatid, anong ginawa mo dito? Paano ka nakabili? Sabi niya, pastor, ibininta ko po yung aming pong baka. Yung aming pong baka, bininta ko po, and then bumili po ako ng yero. Sabi niya, magkano na lang yung Sabi niya, okay lang pastor. Basta ang bahay-sambahan ng Panginoong Diyos, ito po ay matugunan ng pangangailangan. So, napaluha ang pastor mga kapatid doon sa kanya pong sakripisyo na ginawa. So, nawa po mga kapatid, pong ganito pong klaseng isipan ay buhay pa rin sa atin bilang isang mananampalataya. Sabi po dito po sa last na paragraph, sabi mo, God's people are on trial before the heavenly universe. But the scantiness of their gifts and offerings and feebleness of their efforts in God's service mark them as unfaithful. Ito yung mga kapatid, nung nababasa ko, sabi ko, grabe itong manalita. God's people are on trial before the heavenly universe. But the scantiness of their gifts and offerings and feebleness of their efforts in God's service mark them as unfaithful. Minsan, meron pa po tayong ibibigay. Meron tayong kakayanan na tayo po'y magkaloob sa Panginoong Diyos. Ngunit mga kapatid, minsan ay, sasabihin natin na talaga mga kapatid ay hindi ganon ang nagawa po natin. Sabi po dito, will mark them as unfaithful. Ito po ay minamarkahan na sila po ay hindi nagiging tapat na katiwala. So just imagine mga kapatid, you have a capacity to give. Meron kang resources na pwede kang magkaloob para sa gawain ng Panginoong Diyos. Ngunit hindi mo ito nagawa. Sabi po dito, ito'y nagpapahayag ng iyo pong pagiging hindi tapat sa Panginoong Diyos. Ito yung masakit mga kapatid. Pinagpala tayo ng Panginoon, ipinagkaloob ng Panginoong Diyos yung pangangailangan. Here comes ngayon ang pribilehiyo sana na tayo po'y makkaloob sa gawain ng Panginoong Diyos. Po. Ngunit hindi po natin nagawa ito. Sabi po rito, mark them as unfaithful. So, wag sana ito mangyari mga kapatid na sabihin ng Panginoong Diyos, ikaw ay hindi tapat na katiwala. And then, if the little that is now accomplished were the best they could do, they would not be under condemnation, but with their resources, they could do much more. They know, and the world knows, that they have to a large degree lost the spirit of self-denial and cross-bearing. So, dito po natin makikita mga kapatid na minsan ang iglesia ay dito po ay masasabi po natin na ito po yung kalagayan po ng iglesia. Dito po nagkulang. Yao pong self-denial and cross-bearing. Hindi madideny, hindi matatanggihan niya upong pangangailangang pansarili. Unahin muna ang pansarili bago ang gawain ng Panginoong Diyos. Instead na sana, it's a privilege for us mga kapatid na tayo po ay magdala, na tayo po mga kapatid ay makatugon doon sa pangangailangan ng gawain ng iglesia ng Panginoong Diyos. Minsan nauna yung ating pong pansarili.
So dito makikita po natin mga kapatid, ano, that we diverted, that we depart from the self-sacrifice of the pioneers. Kung gaano ang mga pioneers na ito na nagsakripisyo, gayon dinawa tayo ng mga makabagong mga mananampalataya sa makabagong panahon, na yung ating isipan na tayo pa rin mga kapatid ay kung mayroon tayong itutugon sa gawain ng Panginoong Diyos, ay tayo po'y magkaroon ng pansamantalang pagsasakripisyo doon sa mga bagay na pansarili po natin. Bakit? Kasi at the end, kung ating pong titingnan, sino ba naman ang nagbibigay ng pagpapala sa atin? Kundi ang Panginoong Diyos din. Sino bang nagtutugon ng pangangailangan natin? Walang iba, kundi ang Panginoong Diyos natin. Kung ipagkakaloob natin ang mga bagay na ito, kanino ba ito maibabalik mga kapatid? Sino ba ang magiging beneficiary nito? Tayo rin mga kapatid. Lalo tayong lumalago sa pananampalataya, lalo tayong pagpapalain ng Panginoong Diyos. So nawa ngayong umaga, pinagpala po tayo ng Panginoong Diyos sa ating pong pag-aaral na ito. Ano po? Nayao pong ating pong isipan mga kapatid ay muli manunumbalik doon sa panahon na ang mga pioneers natin ay sila po'y nagkaroon ng pagsasakripisyo para sa gawain ng Panginoon Diyos upang lumago ang gawain ng Panginoon Diyos. Gayon dinawa sa ating kapanahonan ngayon. Maitanggal na natin sa isipan na sasabihin natin, bakit yung conference, bakit yung mission, hindi nila ginagawa, gawain nila ito, bakit tayong gumagawa nito? Yung mga pastor, sinuswelduhan, bakit hindi nila ginagawa ito? No, mga kapatid. As a personal relationship po natin sa Panginoong Diyos at bilang pong mga mananampalataya, we have a privilege. Tawagin po natin ito mga kapatid na privilege. Huwag nating tawagin na parang sabihin natin na namimilit ang Panginoong Diyos. It is a privilege for us. Bakit? Dahil tayo'y nagmahal sa Panginoong Diyos. So, pagpapalain tayo ng Panginoong Diyos sa umagang ito na ang kanya pong mensahe ay maisakabubuhay natin sa pamagitan po ng tulong ng Banal na Espiritu. Ito po ang ating pong pag-aaral sa umagang ito. God bless po sa ating pong lahat. Yan. Thank you very much, Pastor Jopet, sa iyong ministry ng umaga. Yan, praise the Lord. At napaganda po ng pagkakalahad po sa atin. At nawa ito po ay maging lesson mga kapatid at maging liwanag sa atin na po upang tayo makalakad ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Pastor, muli, thank you very much. At ngayon, tayo po dadako na sa ating silent prayer, sa ating acts. At siguro ako na po ang manguna po rito sa ating panalangin. At after po ng prayer ko, ay dadako po tayo sa HQ video at mission, vision statement, then closing song at si Pastor Jopet po ang ating closing prayer. Okay, tayo po magsa-silent prayer ng mga kapatid. Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, amin po kayong pinupuri at ninilwalhati sa umagang ito. Napakabuti niyo po sa amin na kayo puno-puno ng pag-ibig at patuloy po namin itong nararamdaman sa aming buhay. Lalo ngayon na kami pinagpala ng napakagandang umaga. Panginoon, kami lumalapit sa inyo bilang kami na makasalanan. May kanya-kanyang bitbitin sa buhay na siya naging hadlang ng aming mga paglilingkod. Kami nawa, Panginoon, na inyong patawarin at linisin sa aming pagkakamali.
upang maituwid ang aming landas at maibis ang katwiran ng Panginoon at makalakad sa inyong kalooban. Ay panghahawakan po namin inyong pangako na kung ihayag po namin ang mga kasalanan, kayo po'y tapat na kami inyong patatawarin at lilinisin sa aming mga kalikuan. Salamat Panginoon sa buhay at lakas na meron po kami ngayon. Salamat sa mga pagpapalang aming tinatamasa. Salamat Panginoon sa karapatan na kami makapaglingkod sa iyo. At salamat sa buhay na inyong pinagkaloob sa amin at sa pag-asa ng buhay na walang hanggan nung kayo po ay mamatay doon sa cross, ang inyong anak na si Jesus, upang mabigyan po kami ng pag-asa na kamtan ng buhay na walang hanggan. Salamat mga Panginoon sa mga pagsubok na aming naranasan na siya nagpapalakas po sa amin. At salamat din Panginoon sa patuloy niyong pag-iingat sa lahat ng oras. Ama, sa umagang ito, akin ko pong inilalapit ang aming mga panalangin sa iyo. Akin ko po inilalapit Panginoon si Sister Jeanette, si Pastor Chris Astrero, si Pastor Joseph Lulu, si Ma'am Normie, at si Pastor Jopet. Ang inyong mga anak na ito Panginoon ay patuloy niyong ginagamit sa mga paglilingkod. At ang aking dalangin para sa kanila, Ama, sila inyong patuloy na patnubayan. Ipagkaloob ang mga biyaya kinakailangan nila sa araw-araw upang masustain po ang kanilang mga buhay at paglilingkod. Patnubayan din ang kanilang mga pamilya na patuloy pong gumagabay sumusuport sa kanilang mga paglilingkod. Ilayo sila sa kapahamakan, Ama, at patuloy po nilang maranasan ang inyong pakikisama hanggang sa panahon na lahat kami ay tanggapin ang buhay na walang hanggan. Huwag niyo po silang pagkukulangin, Panginoon. Ipagkaloob ang kanilang pangailangan sa araw-araw. Higit sa lahat ay patuloy nilang maranasan ang inyong pag-ibig. Akin ko po inilapit, Panginoon, ang aming programa, ang God First Morning at ang Missional Evening, na patuloy itong gamitin instrumento sa ikalalago ng aming spiritual na buhay, at nawa ito po ay maging karagdagan sa aming mga kaalaman upang patuloy namin magampanan ang misyon na inyong pinagkaloob po sa amin. Patuloy din namin inilapit ang aming headquarters project. Nawa ito po, Panginoon, ay may sakatuparan sa lalong madaling panahon upang mas maging lumawak at epektibo ang mga gawain sa aming misyon. Patubayan niyo po, Panginoon, ang mga namamahala rito sa proyektong ito, at din po ang mga kamay na inyong inihanda upang makatulong hindi lamang financially kundi sa pamamagitan ng panalangin. Umasa kay Panginoon na ito'y matatapos sa tamang panahon at magiging instrumento sa pagtatapos ng mga gawain. Aking po inilapit ang mga gawain, ang mga evangelistic effort at ang mga Bible studies, tulad na lang po ng sa San Ildefonso sa Pasong Bangkal na pinangunahan po ng PAFCO. Doon din po Panginoon ang ongoing crusade sa Pantok, May Kawayan, Bulacan, at ang ongoing revival sa Dimayat sa pamamagitan po ni Pastor Fred Malazab. Hiniling namin, Panginoon, ang mga gawain ito ay maging matagumpay. Ihanda niyo po ang mga kapatid, ang kanilang mga kalakasan, at ganun po ang mga makikinig, ang kanilang puso ay mabuksan para po sa gawain ng Banal na Espiritu at tumanggap sa inyo bilang kanilang tagapagligtas. Ganun po ang Discipleship Framework Program ng aming mission ng CELPM. Nawa ito, Panginoon, ay aming may sakatuparan nais sa inyong kalooban, at ang lahat ng mga nasa plano ay magkaroon ng realizations upang mamit po namin ang aming mitiin na gawing disipulo ang mga tao na sumunod po sa inyo, Panginoon, hindi sa namang bagay dahil sa pag-ibig na kanilang naranasan. Ama, aking po nilapit sa inyo ang aming mga kapatid na meron pong panalangin para sa kanilang mga kalusugan, physical, mental, social, at higit sa lahat sa kanilang spiritual. Narito po si Brother Elijah Manalos, Sister Lori La Chica, Brother Jerry De La Cruz, Brother Wilfredo Nepomuceno, Brother Marcos Espiritos, Sister Aida Santos, Brother Daniel Salvador, Sister Aurea Galang, Brother Charlie Manukay, Sister Marlita Fernandez, Brother Jun Lelis, Sister Baby Belia Pinto, Brother Isaiah Mark, Teniza, Sister Dina Navarro, Brother Rolando Sinmafranca, Sister Cecil Cabiedes, Brother Bien de la Peña,
Sister Catherine de la Peña, Brother Cal de la Peña, Sister Benice de la Peña, Sister Angel Bale de la Peña, Brother Jacob Marco de Maculangan, at Sister Joan Aranya. Kung ano man po, Panginoon, ang kanilang mga concern sa kanilang kalusugan o sa kanilang recovery o sa kanilang kalusugang physical at spiritual, hiniling namin, Panginoon, ang ganap na kagalingan para sa kanila upang patuloy sila makapaglingkod at makapagbigay kalwalhatian sa iyong pangalan. Huwag niyo po silang hayaan na manghina at patuloy po silang humawak sa inyo sa isang dakilang pag-asa na kung ano mo po kanilang darating at nararamdaman, sila po ay gagaling sa pamagitan ng inyong kapangyarihan. Lagi silang umasa sa iyo, maging dependent sa iyo, at isipin ang mga pag-asang at pangako na nasa inyong mga salita na magbibigay lakas sa kanila. Huwag niyo po silang pabayaan, Ama, at balutin lagi sila ng inyong wagas na pag-ibig. Kaya, Panginoon, kami lumalapit sa inyo at dala-dala mga panalangin ito at umaasa at nanampalataya na ito din yung diringgin. Sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Our vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to God's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I am vision. Every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I give to move forward in God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Provinces Mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon,
Ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Hikapot, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Okay, Pastor Jupet, for closing prayer. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa araw na ito na iyo pong pinagkaloob sa amin. Iginising niyo po ang bawat isa sa amin sa buhay at kalakasan. Naranasan namin, Panginoong Diyos, ang papalakas sa espiritual na pamumuhay. Kung paano kami mamuhay, Panginoong Diyos, ang ayon po sa iyong kalooban. Panginoon, ang bawat isa sa amin ay iyo pong ipagkaloob ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, na ang araw na ito maranasan namin ang iyo pong paggabay. Sa bawat makakasalamuha po namin, Panginoong Diyos, makita si Kristo sa aming pong mga buhay. Kaya, Panginoon, isinusuko namin ang aming pong mga sarili. Ano man pong gawain po namin, makapagbigay kapurihan po ito sa inyo, gayon din sa ikasusulong ng pananampalataya ng bawat isa sa amin. Panginoon, maranasan namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang nagbabago ng aming pong buhay araw-araw. Upa po, Panginoong Diyos,
ay kami lumakad sang-ayon po sa iyo pong kalooban, gumawa sa iyo pong gawain ng may kasigasigan. Ito po ang aming hiling at dalangin at papasalamat po sa iyo sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Good morning, everyone. Amen. Good morning. Ayan mga kapatid. Maraming salamat po sa may mga... Morning po sa lahat. Ayan. Thank you very much, Pastor Jupet. Morning Ayan. po. At Sister Jeanette. Thank you very much. Thank you po. God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Yeah. God bless din mga kapatid. Mag-iingat po kayo sa maghapon. Ayan. God bless po. Salamat po. Lagi mag-iingat. Happy Midweek, everyone. Good morning, Pastor Junel, Pastor Jupe. Good morning. Thank you po. Good morning po sa inyo. Brother Mel. Good morning, Brother Morning, Johnny. Ma'am Ba't po siya Nets. kasama sa Indonesia? Ma'am Nets, salamat sa pagsalo kagabi, Ma'am Nets. Maraming salamat. Ating Morning. programa. Morning po sa lahat. Thank you po. Thank you, Brother Melvin. God bless. Good morning, Ma'am Jeanette. Good morning po. Morning po. God bless po sa lahat. Morning po. Good morning dyan sa Thank you Facebook. po. Brother Edmond, kamusta dyan? Hindi ka makasagot dyan. Brother Edmond, nasaan? Nasa Facebook lang? Nasa Indonesia, kasama yata sila. Ah, Morning, Brother Melvin. kasama pala ito. Sa Magagalit Jupet, sa akin. sunod. Hindi po siya kasama na. Biro ko lang si Brother Edmond. Good morning, Brother Pastor Jupet. Sa Jupet, susunod. Pastor Ah, Jupet, bless you salamat po. po. Oo, hindi po ako nakasama. God bless everyone. Ayan po, sige po. Tayo ay God bless dahan-dahan po. na mag-shutdown. Good morning sa inyo lahat. Morning, Salamat Brother po. Sari. Good morning po. Good morning. Good Brother morning, Romel. Brother Sunny. Yes po, good morning Good po. morning, Brother Melvin. Ingat po tayo mga kapatid sa ating pong mga gawain. Maulan po ang panahon. Tayo po ay dahan-dahan po sa pagmamaneho. Sa mga may motor, sasakyan. Sa mga Sana walang po ay motor, maging pwede safe tayo. kayong humiram kay Brother Romel ng pambiling motor. Oo naman, pwede naman po. Oo po. Babay na tayo mga Sige kapatid. po. 5, Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Midweek pa mga kapatid. 3, 2, 1. Salamat po. Salamat po. Bye-bye.